Eksaktong 6:01 ng umaga, buong ipinagmamalaking itinanim ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula ang watawat ng Pilipinas sa Sunday K1 upang maitaguyod ang pag-angkin, pagmamay-ari at matatag na presensya ng mga Pilipino sa lugar. Nabigla ang China, ang koalisyon ng ating ito sa unang liwanag na madaling araw noong linggo May 3 ay naglagay ng watawat ng Pilipinas sa Sunday K1, isang mababang elevation ng sandbar na wala pang 3 nautical miles mula sa Pag-asa Island. Sinamahan ng 2 sundalo ng Philippine Navy at 3 retiradong tauhan ng Philippine Coast Guard, si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at student leader na si Mateo Cristian Silverio. Sakay ng 2 rubber boat at rigid hull inflatable boat ay nagsagawa ng denounce na hakbang para simbolikong kunin ang feature. Sa pagtapak sa Pag-asa Island, ang Filipino Rap Collective Moro Beats ay nagtanghal ng kanilang makabayang Filipino Rap na song na pinagmagatang Teritoryo. Noong linggo ng umaga, pinangunahan ng mga organizer ng atin ito ang isang medical mission at ang opisyal na turnover ng mga gasolina, mga pagkain, school supply at iba pang mga donasyon. Eksaktong 6:01 AM, si Ismula na sumali sa pang-apat na sibilyan na pinamumunuan ni atin ito sa West Philippine Sea ay buong pagmamalaking itinanim ang watawat ng Pilipinas upang itatag ang pag-angkin, pagmamay-ari at matatag na presensya ng mga Pilipino sa lugar. Ang makasaysayan at simbolikong gawain ay nagawa sa kabila ng nakikitang presensya mula sa kalayuan ng 2 sasakyang pandagat ng China Coast Guard na may mga bow number na 5101 at 3103. Isang frigate na guided missile ng People's Liberation Army Navy na kilala na madalas pupunta sa paligid ng Pag-asa Island. Si Silverio, pangkalatang kalihim ng Student Council Alliance of the Philippines, ay nagtanim din ng watawat ni atin ito sa Sunday K1 na kilala rin sa lokal bilang Pag-asa K2 bilang pagkilala sa tagumpay ng koalisyon sa panggigiit ng soberanya ng Pilipinas at mga karapatan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Ismula na sinubukan ng 3 Chinese boat na ituloy ang kanilang convoy na nagbigay lamang sa kanya at kay Silverio ng halos 10 minuto pang magtanim ng mga bandila ng Pilipinas at atin ito bago kailangang magmadali pabalik sa Pag-asa Island Port. Sinabi ni Ismula na ang watawat ng Pilipinas at ang watawat ng atin ito ay naiwan sa Sunday K1 na maaaring subukan tanggalin o hindi ng mga Chino kahit nilalayon din ng PCG na kunin ang mga watawat at mismo upang mapanatili ang mga ito at kung ano ang kanilang kasalukuyang kinakatawan. Sa pagbabalik ng convoy ni Ismula at Silverio sa Pag-asa Island Port, bumuo ng Yuan Chain ang mga atin ito volunteers para baybayin ang mga salitang atin ito na nasaksayan ng mga residente ng isla na sinisimulan ang kanilang West Philippine Sea Festival o ang 4th Fiesta ng Karagatan Kanluran. Ang ika-4 na sibilyan na misyon ni atin ito sa West Philippine Sea na binansagang Balik Pag-asa ay idinaklarang tagumpay matapos itong makarating sa Pag-asa Island noong Sabado ng gabi sa kabila ng anino ng isang barko ng CCG sa buong 2 araw na paglalakbay mula sa Maynila. Sinubukan ding tanungin at iharas ng 2 pang Chinese vessels ang mothership ng mission, ang MV Kapitan Felix Oka nung malapit na ito sa Pag-asa Island. Ang mga sasakyang pandagat ng China ay naglabas ng hindi bababa sa 3 hamon sa radyo na nagsasabing ang China ay may jurisdiction sa lugar. Samantala, nagbigay agad ng kanilang statement ang komunistang bansa ng China sa pamamagitan ng kanilang state-owned media hinggil sa nasabing insidente. Nakasaad sa nasabing artikulo na sinunog na nila ang watawat ng Pilipinas pagkatapos umalis ng kampo ni Ismula at Silverio sa Sunday K1 dahil pagmamay-ari umano ito ng China at walang karapatan ang sinumang bansa na angkinin ito sa kanila kaya legal ang kanilang pagsunog ng watawat ng Pilipinas na hindi na kailangan pang ipaalam sa Maynila ang tungkol dito. Pero ayon naman sa sandatang lakas ng Pilipinas sa kanilang monitoring na natili ang watawat ng Pilipinas sa nasabing bahura hanggang kinabukasan. Kasalungat naman ito sa payag ng China na sinunog na nila itong nasabing watawat ng ating bansa.